Sa buhay ng tao sa ating panahon, may masipag at may mga taong tamad. O tawagin nating papetiks-petiks lang. Oo nga, may trabaho, pumapasok araw-araw, pero petiks lang ang diskarte sa labanan. Sabi nga nila, di na baling tamad, di naman pagod. Kung minsan, kung sino pa ang masipag, sila pa itong maliit ang sahod. Ngunit ang taong tamad na magaling magsumbong at umipal sa mga hamon, sila pa itong pinupromote, tinataasan ng sahod. Sad but true. Ngunit sa pag-uusapan natin ngayon, sa ating panahon lang ba may petex pagdating sa trabaho? Ating pag-usapan o kilalanin si General Quintus Fabius Maximus Verrucosus. Siya ang may akda sa Fabian Policy na nangangahulugang estratehiya sa pakikipagdigma na naging maingat sa pagpapalipas ng mga taktika kung saan ang palayaw na kankitor na nangangahulugang pagkaantala. Siya ay umiiwas sa malaking digmaan o direktang kumprotasyon sa hukbong sandatahan ni General Hannibal ng Imperyong Carthaginian. Namamahinga lang siya at bibigay ng mga utos sa kanyang mga opisyal na palakasin ang kanilang hukbong sandatahan. Saka na siya umaatake kung pagod at namamahinga ang kanyang mga kalaban. Laban at takbo ang kanyang estilo na siyang patibong. Kung sumusunod, ang mga kalaban ay tinatambangan na siyang pagkasilo ng kalaban. Pinag-uutos niya sa kanyang mga sundalo na lusubin ang kuta ng mga kalaban, nakawin ang mga rasyong pagkain. Yung maiwan na di kayang dalhin ay sunugin. Paglusob, pananambang, pagnanakaw, panggugulo sa hanay ng kalaban ni General Hannibal ng Imperyong Carthaginian. Sa ganitong paraan, pinapahina ang moral ng kalaban na nagbibigay ng oras ng Imperyong Romano upang mabawi ang lakas nito buhat sa sunod-sunod na pagkatalo nito sa Punic War. Ang Punic War ay nangangahulugang digmaan sa pagitan ng Imperyong Romano at Imperyong Carthaginian. Dahil sa kanyang estilo na Fabian Policy, si General Quintus Fabius Maximus Verrucosus naging matagumpay na talunin si General Hannibal ng Imperyong Carthaginian, pati ang hukbong sandatahan nito. Dahil sa kanyang matagumpay na pamumuno sa hukbong sandatahan ng Imperyong Romano, siya ay naging tanyag at tawaging konkitor o pagkaantala. Siya ay binigyan ng papuri at parangal ng Imperyong Romano. Buhat ngayon, nahalal siya bilang konsul ng Imperyong Romano 5 beses, 223, 228, 215, 214, 209 BC at siya ay naging sensor noong 230 BC. Siya rin ay nahirang bilang isang diktador noong 221 at 217 BC sa Imperyong Romano. Bilang pagwawakas sa ating paksa, masasalamin sa buhay ng tao lalo na sa ating panahon na nakakaranas ng pandaigdigang pandemya at mga digmaan na salot na kumitil ng maraming buhay sa buong mundo. Epekto nito ay ang pagbagsak ng ekonomiya, matinding krisis at tagutom. Ito ang totoong hamon ng buhay ng tao na dapat nating malampasan at maitaguyod natin ang ating pamumuhay araw-araw. Kailangan nating lumaban at magtrabaho ng patas. Hindi kailangang manira ng tao para umangat o di kaya pagpasok sa illegal na trabaho na maaari kang mapahamak. Bilang isang tao, anuman ang iyong lahi, relihiyon o pamantayan, ay dapat respeto at malasakit ang igawat sa kapwa upang maiwasan ang digmaan matapos na at matuldukan ang mga hidwaan sa pagitan ng mga bansa at kaharian.